Uy, BBM, ang gulo mo naman kausap. Oo, pinag-resign mo na lahat ng cabinet members mo, tapos ngayon, magtira ka ng 5 yung cabinet mo? Ano ba naman yan? Ako, naguguluhan ang taong bayan sa desisyon mo. Ayan tuloy ang tanong ni Harry Roque sa'yo, nasa tamang pag-iisip ka pa ba daw? Nako, paano ba naman yan kasi naguguluhan ng mga tao sa iyo? Oo, pinagre-resign mo ng ang lahat ng mga secretaries mo. Oo, mga cabinet members, secretaries mo, pinag-resign mo lahat. Tapos ngayon, mag-retain ng 5. Oh, sino-sino ba itong 5? Number 1 na diyan si Bersamin. Nakuno ay matapat sa tungkulin tapat sa tungkulin kay BBM, no? Napaka-loyal daw nito ni Bersamin, Lucas Bersamin, kaya na-retain. Okay, at ang ibang 5 pa. Okay, 5 yan sila, guys, ha? 5 yan sila na iniwan, no? Na hindi tinanggap yung resignation. Okay? Pero sa umpisa pa lang, mag-announce siya na lahat ng cabinet members resign na kayo. Diba? Tapos ngayon, ano ba naman to? Naguguluhan ng taong bayan sa kay BBM. Nako. Sabi tuloy ni Harry Roque, wala na sa tamang pag-iisip si BBM. Yun yung sabi ni Harry Roque. Panood nyo yung sinabi ni Harry Roque. Okay, bago natin makapanood si Harry Roque, okay, ito muna ang balita. Okay, panoorin po muna natin ang balita para maniwala talaga kayo, no? Ayan, okay, go ahead, news. Ano yan, ha? Totoong news yan. Mamaya ka na, Harry Roque, ha? Mamaya, mag-antay ka lang dyan sa tabi. Magtago ka muna dyan. Okay, panoorin natin ang balita. Go. Matapos namang pagbitiwin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang mga cabinet secretaries, ilan naman sa mga ito ang pinanatili niya sa pwesto matapos ang mahigpit na pagsusuri sa kanilang performance. Habang may iba namang tuluyan ang sinibak sa pwesto dahil sinasabing nakulangan ang Pangulo sa kanilang pagtugon sa tungkulin. Kasabay naman ito, inanunsyo na yung mga bagong miyembro ng kanyang gabinete. Kung sino-sino mga ito, alamin po natin sa report ni Eden Santos. Formal nang inanunsyo ng Malacanang ang ilang bagong miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ay matapos na nagsumite ng courtesy resignation ang 52 opisyal ng Marcos administration batay na rin sa panawagan ni PBBM. Kabilang sa itinalaga si Engineer Jose Ramon Ping Aliling bilang bagong kalihim ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD. Kapalit ni resigned Secretary Jose Jerry Rizalino Acuzar na itinalaga naman bilang Presidential Advisor for Pasig River Improvement na may ranggong Secretary. Papalitan naman ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro bilang kalihim ng DFA si resigned Secretary Enrique Manalo na itinalaga bilang ambassador sa United Nations. Tuluyan namang sinibak ng Pangulo si resigned DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga dahil sa madalas na pagbiyahe sa labas ng bansa. Papalitan siya ni Energy Secretary Rafael Lutilla. Idiniin ni Bersamin na hindi nakatugon at nakulangan ng Pangulo kaya tinanggal at inilipat ang mga nasabing opisyal. I don't know how fair or unfair that perception is na mas malimit siya sa labas ng bansa. Yun ang recurring na pinapadating sa amin. Hindi naman tinanggap ni PBBM ang courtesy resignation ni Bersamin kasama ng 5 economic managers ng Pangulo. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Anya, mananatili sa kanilang pwesto sina DTI Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amina Pangandaman, Finance Secretary Ralph Recto, DepDev Secretary Arsenio Balisacan at Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Go. Sinabi ni Bersamin na inuna ng Pangulo ang assessment sa kanyang economic team. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo.
Hindi naman itinuturing na kabiguan ng Pangulo ang pagtatalaga niya sa mga miyembro ng kanyang gabinete na hindi nag-perform at nakapag-deliver ng maayos. Tiniyak ni Bersamin na sa lalong madaling panahon ay inaasahang mararamdaman na ng taong bayan ang maayos at magandang serbisyo matapos ang shake-up sa gabinete ng Pangulo. Ikaw ba, pag meron kang niligawan, alam mo ba na may... mararamdaman, kagad. Wala nang iba eh. Kung ang trabaho mo ay mag-deliver ng tinapay, deliver ka ng masarap na tinapay. Ganun lang. Hindi naman pwedeng, bukas pa. Binueltahan naman ni Bersamin si dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa pahayag nito na mismong si PBBM ang problema. And pasensya na po if I have to ask this, di daw po ba ito parang pampapogi lang sa public? Ay, alam nyo, mahirap naman na sabihin nyo kung ano ang dapat, hindi na kailangan na mag-courtesy resignation. Ilagay ninyo ang sarili ninyo sa aming pwesto. Kung tamaan mo yung isang tao, ano ang lalabas na mukha mo? Alam mo si Vic Rodriguez, daldal ng daldal yan eh. Do you listen to him? Why was he taken out of the office? Wala pa siyang 3 buwan. Gusto niya makipag-away, wag na. Eden. So walang mangyayari miski pa-resignin mo silang lahat dahil ikaw ang problema. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para mag-conclude na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip dahil kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, napakadami nating mga resources. Dapat lahat na nakapangyarihan nasa iyo bilang presidente, dapat meron ka naman nagawa sa unang 3 taon mo. At ano pang gagawin ng gabinete mong bago? Last 3 years na yan. Alam mo, first 3 years is the learning curve. Last 3 years, dapat dyan na yung mga proyekto na maaalala ka. Papalitan mo mga gabinete mo, magla-learning curve na naman sila. So, wala kang magiging legacy. Nakita mo? So, ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete.